So karong kabuntagon mo, mulatay ko ana nga idea tungod kay sumala sa atong gibasa kaganiya si Ephesians chapter 3:14 to 21 at ibalikon gamay ha. Ingon pa dinhi, for this reason I kneel before the Father from whom his whole family, no? Ay pa si Paul sa ihang sulat nga to si Ephesians, sa mao nga rason mipiko ko, miluhod ko sa ako ang tuhod nga naa sa atubangan sa amahan, from whom sa diin ang tibuok pamilya in heaven and on earth derives its name. Yung samtang nagmalandong ko ani nga pulong ba, his whole family in heaven and on earth, duha ka butang ang gi-impress sa kuha ni Holy Spirit. Kana bang whole family in heaven, it speaks about our spiritual family. Duha man gud ang atong pamilya diri sa kalibutan. In heaven, it speaks about our spiritual family. On earth, our biological family. So meaning, samtang buhi pa ta, labi na kita nga Kristohanon, duha ka butang ang atong sabton kanunay. Nga naatay duha ka pamilya, mintras buhi pa ta nining kalibutana. Ang atong spiritual family, mauni siya, di ba? Which is our common denominator, is our Lord and Savior Jesus Christ. The moment we have this relationship with the Lord, we are into the family of the Lord. Muna atong spiritual family. And of course, we have a biological family, no? Kanang atong mga gigikanan. Ang asa ka, ang sa imong apelyido, ang sa imong clan, muna imong biological family. So karong kabuntagon, mag-focus ko gamay, may tungod sa strengthening family ties. Kay mo gud among nadawat dito ba? Unsa nga ang pamilya dapat magligon gyud maghiusa. Kay lagi ang bugtong tumong og katuyuan sa Ginoo nga gusto niya ligunon ang matag pamilya, kay kita manggod ang mahimong display sa kalibutan. Na-mention ni Chris during our meeting, katong primary meeting nato, namo atong Thursday, ingon siya, God is in the business now. Ang Ginoo karon naa siya sa panahon ba, nga ginaluwas niya ang mga tao, yes, pero karon nga mga wave ba, ang liho karon ni Lord ba, dili individual ang iyahang saving grace naga-manifest, but by family. Pamilya, mabitaw nga natay simbalay. Nung gitawag siya nga simba diha sa balay. Tungod kay gusto nato ang atong aim, ang atong goal, ang atong mga pamilya gyud kung dili man sila kaadto sa church, makauban sila sa ato sa pagsimba diha lang sa balay. Bisag diha lang sa atong sa comfort sa atong home. Muna nga ang Ginoo karon, He is in the business of saving, not only individually, an individual person, but God's heart nowadays is that to save by family. Muna nga, unsao man nga parang ubang tao ma-save by family. Of course, kita nga mga anak sa Ginoo, kita nga Kristohanong pamilya, dapat ligunon nato ang atuang pag-alagad sa Ginoo. Kay kita ang mahimong display, kita ang latayan, kita ang gamiton ni Lord para ang pamilya, ang atong clan man, atong mga paryente man nga wala panganak kay Kristo Jesus, maluwas sila sa pinaagi sa atong kinabuhi. That's why we need to strengthen our family. We need to strengthen our family ties. Dapat kung na may una nga mabago, na may una nga magalagad sa Ginoo, nga nagud ang talagsaong kadasig, kasibot, kita nga naa nag-alagad sa Ginoo by family. So this is somehow a reminder ba nga, si Lord gusto niya nga kung naaman ka karon, kauban ni imong bana, kauban ni imong asawa, kauban ni ang imong mga anak, atong tan-awon, atong evaluate ba ang atong status as family. Pareha ba tag wavelength? In sync ba ta sa pag-alagad ni Lord? O base, we are physically present but we are kanang mentally and emotionally absent. Niuban lang ta for the sake of going to church, pero by truth, wala kita actually naninuod 100% sa pag-alagad sa Ginoo by family. That's why ang atuang focus karon, ang atong objective karon is to check the status of our family. Kumusta naman ang atong family? Na usa ka speaker, I think si Pastora Merlin yata to nag-speak during the family encounter. Nagsugod siya ani nga question. Yung pa siya nga, kumusta ang inyuhang pamilya? How's your family? Kamo nga mga pastors nga kauban ninyo inyuhang asawa, inyong anak dinhi, kumusta man ang inyuhang pamilya? Of course, wala man dito bagno. Pero striking kay nga question ba? And the same question I will throw into you this morning. How's your family? Ikaw nga papa karon niya, kumusta man ang imuhang pamilya? Ikaw mama, kung tan-awon nimo ang kahimtang sa imuhang mga anak, imuhang bana, kumusta man sila?
Ikaw nga mga anak siguro wala pa nangalagad, imong papa o imong mama, ikaw pa lang dinhi. Pero imo ba silang ginalingi? Nangandoy ba ka nga sila pod mamaluwas ug mag-alagad nga na kay Kristo? Muna siya mga butang nga atong nisgutan karon. Of course, ang akong title karon kabuntagon mao ni siya. Nisgutan nila kagani ang manifested presence of the Lord. Actually, it speaks all about the presence of the Holy Spirit, being the host of the Holy Ghost. Inyo pa dinhi. So, ang akong pinakatema nga may ato ang tumbukon karong kabuntagon is this: the role of the Holy Spirit to strengthen family ties. No? Ang papel o ang trabaho sa balang espiritu para ligunon ang ato ang pamilya. Tungod kay ang pagligon manggod sa pamilya, it's not just our job. Dili lang yun atong trabaho mga igsoon kay kung kita lang we are limited. Kulang gud kaayo ta. Kasi dihang nagminyo ta wala ba yun tay kanang proper education, how to be a good wife, how to be a good husband. Walay subject nga gi-offer ang any university nga naghisgot mahitungod unsaon nga atong pamilya mahimong maayo. Sa dihang nagminyo ta, nagsulod ta sa pamilya, kitang tanan murabag, diha pa lang ta nag-learn, diha pa lang ta nagtuon, unsaon nga mahimutang bana nga maayo, unsaon nga mahimutang asawa nga maayo, unsaon nga mahimutang maayo mga anak. So forth and so on. That's why, as we go along, especially karong taod-taod na tanga nga minyo, na yung mga panahon nga na yung mga problema, na yung mga bikil, di ba nga challenges, na yung mga conflict, o sa ba ng klase nga, mga description din ha, that makes our family somehow, dili na siya gitingon anak kaligon. Dili na siya ingon anak ka intact. That's why this morning, ang pinakatumbok nato, kay dili man nato kaya ipadagan ng atong pamilya, kay lagi dili man ta ingon anak ka manggialamon, dili man ta ingon anak ka hawd. Bisag sa kataas ang atong profession, gusto ingnon ta ka, when it comes to family matters, dili gyud ta hawod anak. Gatuon lang gyud ta day by day in daily basis, we are learning. Pinaagi po sa tabang sa Holy Spirit. That's why this morning we have to acknowledge the important role of the Holy Spirit to strengthen our family ties. Unsang papel, unsay trabaho sa Espiritu Santo para ligunon ang atong pamilya kay dili lagi nato kaya. It is a fact, dili gud nato kaya magpadagan sa ato ang pamilya. Nagyo mga tendencies nga mag-away ta, mag-conflict ta because we differ in our position, we differ in our thinking, we differ in our daghan, dili kita pare-pareha. Pero kung naa ang balaang Espiritu, siya ang maghatag og balanse. Siya ang magtimon, siya ang mutudlo sa atoa, siya ang maghatag og giya sa atoa unsang dapat natong buhaton every step of the way. Step 1, step 2, step 3, and step 4. That's why ingon si Paul sa iyang pagsugod sa Ephesians chapter 3 sa atong gibasa kaganiha, for this reason I kneel before the Father, from whom His whole family. Na-strike kay kung anong word ba nga, I kneel down before the Father, I kneel before the Father. Now, try to think of it ha, kung atong tanawon ang background ni Paul, wala mang pamilya si Paul, ulit tao man gyud siya. Pero sa iyang mga pag-ampo, ang iyang ginaampo, ang mga tao, nga sa din dito siya ga-minister. This time around, ang iyang giampo is specific ang mga Ephesians church o ang Ephesian people, ingon siya nga, akong giampo, akong giludhan nga na sa amahan, ang tibuok pamilya. Now the question is, nga akong i-throw sa inyo ha, when was the last time nga may pikuta sa atong tuhod, atubangan sa amahan, gihilakan nato ang atong pamilya? Kano sang katapusang higayon ba nga miadto ka sa secluded place, miadto ka sa imuhang hidden place nga nihilak lang ka kay Lord kay nakita nimo imong pamilya ingon ani siya. Siguro taod-taod na no. Kay usahay man good normal na lang sa tuwa. Kung di magkasinabot okay lang, dagko naman ta nagkita. Kung naay mga issue, naay mga conflict, wala lang, dili lang siya tagdon kay ingon pa sila time heal wounds. Pregsoon karong kabuntagon tudluan ta sa Ginoo, ibalik sa Ginoo sa atua ba ang ideya unsaon nato pagdeal ang mga butang, especially when it comes to our family. And of course, first and foremost, we have to embrace, we have to acknowledge the role of the Holy Spirit to strengthen our family ties. We really need the Holy Spirit. Kami ni pastoring taod-taod naman gibin nag-uban for 32 years. Pero dito nahimo ka ng eye-opener sa kuha ba?
Sa dihang nagwali ang mga pastors, kaya tama itong giingon nila, sa dihang magwali ang asawa, ang bana, ang asawa nagyo sa kilid, to confirm, to affirm, or to dugang the idea. Yung samtang nagawali ang mga pastors, daghan kayo sila, lingiyon, magdingkay minihani, magwitanay mi kamot, magapiranay mi, may mga, ato naman ang gistoryahan, no? Ato naman ang gihimo, no? Pareha sa ila, example, sa ila dito, ka na bang, it's a big thing na sa ila ba? Nga ilang testify dito nga, kanang nakita na gid nila ang breakthrough ba nga makaingon sila ba nga nag-serve gid sila sa ilang bana kay niabot na sila sa point karon ba nga ilahan ng suluban og medyas ang ilahang bana. Ever since gid wala sila pakiana kay it's your thing, do your own thing, I have mine as well. So niabot din sila sa punto ba nga nalipay sila ba kay naka-breakthrough sila ng ilahang suluban og medyas ang ilang bana. Akong gikuhit si Hanin akuhan, ginahimo naman ako nadaan sa imuha many times na. In fact, ko siya nga, mas more pa ana, yung siya, ano siya, more pa ana akong ginahimo sa imuhan. So I think, di na siya strange things atua. Pero gina-remind me ni Lord ba nga, yes, we're doing it, but there is something that is still missing, nga mag-strengthen pag the more sa among relationship. And that is to acknowledge the Holy Spirit from time to time in daily basis. So this morning, atong isgutan mo ni siya, what is the role of the Holy Spirit to strengthen our family ties? Okay? Unsa gyud ang papel sa balaang espiritu? Okay. Pero magsugod ko as introduction pa dayon. Actually, magsugod ko ani sad padayon. But first, for us to know if there is something to be strengthened in our family, kay lusad man pumiyong ka ba nga atong lig-uno niya, lig-una day kaayo mo. Di ba no? So dapat ato sa yung lilion, what areas we need to be strengthened inside our home. That's why we have to arrive in this question. Ilan atong pangutanon sa ni siya, sa atong kaugalingon, individually ha, ayaw sa gilabti mong bana kay maminaw po na siya. O yan na lang katagaan tamog time mag-istoryahanay. Now, individually or personally, ask yourselves about this. Tungod kay membro man ka sa imuhang pamilya, where are your families now? Naadi sa akong kilid, Ati Abet. Uban-uban ako kada adlaw. But the question, unsa naman siya? Unsa naman iyang kinabuhi? Yes, kauban siguro mo sa inyong balay. Pero unsa gyud na? Unsa iyang sitwasyon? Kung ikaw ginikanan, asa man imong mga anak? Unya ato na siyang isa-isa ng tubag, ha? Another question, how's your relationship amongst the family? Kumusta man inyong relasyon? Okay pa ba inyong communication? Okay pa bang inyong mga pagpakita og affection or attention sa inyong mga partner? Na pa ba ang communication ninyo kanunay or usahay kung naanalay mga isyong importante pero the rest of the week okay lang magkita mo mag-abot sa kananan o niya wala na dili na gani magistoryahanay na pagyuban worst pagyud nga namin na counsel nga kanang pamilya or mag-asawa nga usa sila sa ilang balay pero siya kabalo baka pastor nga usa ra big balay pud dili mi magkita ay di mi magtinanaway mata sa mata ung ako naa sa kusina siya dito sa may garden kung siya naa sa kwarto ako somewhere sa balay nga di gid mi magkita ay nya mo beg dako ilang balay pero dili jud ingon ana ilang situation. So muna siya nga mga pangutanang atong i-check atong kaugalingon, how's our relationship with our spouses? Kung mag-istoryahanay mo, napa ba ng ingredients of love and patience? O singkahanay na ba? O sa ba mairita ka? Kaya na, uban nga mairita na, sa storya isambok, dahil ko ginahuna-una, bisik ko, gusto ko mapahulay. Diba no? So, what is the status of your family when it comes to spirituality? Kung atong i-rate ang sitwasyon sa atong mga membro sa pamilya, kumusta man ang imuhang bana? Kung ikaw lang mag-rate ba, ilan siya sukmati. Pero kung ikaw mag-rate sa iyang spirituality ba, unsa man? Okay pa ba siya? Nakita ba nimo nga nagabasa siya Bible? Nga wala nimo gina-push? Na ba siya personal nga prayer? Nga makita nimo nga nag-pray gud siya? Sarili lang niya, nga wala nimo siya gi-remind? How's your children? Nakita ba nimo imong mga anak nga nag-abri og Bible? Nag-devotional?
Ubasi unyag nakita nimo kay para malingaw lang sila dili magpabadlong kay dahang trabaho, gitaghaan nimo og cellphone kay maligaw man sila tanaw-tanaw ng mga salida diya sa cellphone. Nya okay na ka relax na kakaayo ana. Muna siya mag-question nga dapat pangutanon nato sa atong sarili, especially we fathers and mothers. How's the spirituality of our children, our family, the members of our family? Another thing, what is the status of our family when it comes to emotion? Emotionally stable pa ba nga to ang mga kanang mga kauban sa balay? Kabalo mo sa indicator nga usa nga to ang kauban sa pamilya dili na sila emotionally healthy? Kana bang masukanon sila? Dali sila masuko, dali sila maerita. Gamay lang nga pressure dayon singka. Nga kasagan ikaw ang ilang buntunan sa singka. O di kaya di na ka makapugong mo, balusad ka. Emotionally unstable. Muna sa imo na lang buhaton, adid ako siya istoryahon kay, sige magkasuko. Diba? Another thing is, what is the status of your family when it comes to finances? Dili mo to ma-deny nga dako jud kay factor ang financial ba, no? Naghimo mi ni Pastor Dingo kana bang couples seminar sa mga barangays ug diri pod sa church kay gina-invite man mi. Yan nagpadagan mi kadang survey unsa ang common problem that caused conflict among the couples. Unsa ang kasagaran nga problema ba? Ngano na ipanag-away dili pag sinabtanay una sa mag-asawa, yang moepekto na lang sa mga miyembro sa ubang pamilya. Sa pamilya, I mean. Ang number 1 gyud nga issue, money stress. Kada yung kwarta gyud ang pinakadako nga issue. Muna nga kung ikaw, kamo, gitry ba niyo check unsa nang status sa imong pamilya when it comes to money matters? Dako ba gyud nga issue ang kwarta? Kung walay kwarta, awayan ba gyud? Kung daghag mga balay runon, saputon ba gyud? Una siya nga to ang mga tanon niya. Another thing is mental health, so forth and so on. Kadaghamag mga areas sa kinabuhi nga dapat nato i-consider. For this matter to be addressed to this morning, kinahanglan nga ato gina siyang dawaton nga natay mga kakulangon ani nga area para matabangan ta ni Lord, no? Muna nga dito sa conference usagid ka verse kanunay ba nga among madunggan sa mga speakers dito at the end of their sharing. Makita sa Joshua chapter 24 verse 14 to 15. No, gisulti kaganihan ni Marlowe. Paringon pa din ingani pagkaingon. Atong basahon ha. Kay the same should be our declaration to start with aron nga ang atong pamilya malig-on. Ingon pa din he. Now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your forefathers worshipped beyond the river and in Egypt. And serve the Lord. Ingat pa din but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Whether the gods your forefathers served beyond the river or the gods of the Amorites in whose land you are living. Kani siya ang striking kayo. But as for me and my household, ingat pa din we will serve the Lord. Ako, kauban ng akong pamilya, mga lagad gyud mi sa Ginoo. Magsugod ta din nangalagad wag gyud ang ato ang tibok pamilya nganha kay Lord. When we say household, di lang ni siya confined sa bana, asawa ug mga anak. It includes those who live inside your house. Kung diha sa inyong pamilya na imong ugangan, na kay mga kasambahay, na kay mga agaw din apil nga sa declaration nga dapat mag-alagad nganha sa Ginoo. But the question is, sa inyong balay karon, nangalagad ba gyud ang entire household? Si Joshua sa dihang iyan ding boldly declare, ayun siya nga, kung ang pag-alagad sa Ginoo, lisod kayo sa inyo ako ang akong pamilya, mga lagad yun sa Ginoo. Ako ang tibok nakong banay, tibok nakong panimalay, mag-alagad yun sa Ginoo. And that should be our battle cry this morning. But for us to do it, para mahimo nato na siya nga mag-alagad ang tanan nga na kay Lord, kinahanglan na atay iluhon nga ato ang katabang, atong help.
Nga dapat in daily basis, we have to ask His help, we have to acknowledge His presence, we have to allow Him to move inside our home. And that is the Holy Spirit. Dapat ato yung i-welcome ang Holy Spirit. Ingat pa din in our family, for us to be strengthened through and through, we need to partner with the Holy Spirit. Aron, sa atong pamilya mismo ba? Para makaingon ta ba nga maliguon gyud siya o mahiusa kita sa pag-alagad nga kay Lord, kinahanglan nato ang partnership sa Holy Spirit. Nganong kinahanglan man? Kay limitado man ta. Dili man ta kabalo unsaon. Ang problema nato ang house manggod. Unsaon ba ang pagligon sa atong pamilya? Pero ang balang Espiritu, He has all the knowledge, the revelation, the power nga iyang ihatag sa tuwa kada adlaw kung ato lang yun siyang i-partner. Remember this, daily we are in battle. Kada adlaw na atay gira. No? Yusahay, kana bang mamalita ba nga o kanang ilakin sa atong kaaway? Kaya kung naay problema sa balay manggod, kung naay mga issue sa balay, we thought ang atong kaaway ang mga membro sa pamilya. Kung naay dili pag sinabtan na ang bana o asawa, sa atong treatment, ang atong bana may atong kalaban, o ang asawa atong kalaban, atong mga anak may pasaway. Pero kabala bumukin sa atong number 1 enemy, John 10:10. Inyo pa din Basabi ko ang John 10:10. The thief comes to steal, kill, and destroy. But I have come that ye might have life and have it to the full. So kinsa man ang atong kaaway, will number 1 enemy nato? Ang yawa, si Satanas. Kung kita ka paningkamot ba with all our kanang makaya nato nga unta maligon ma-preserve atong family, dili nato kalimtan nga kada adlaw pud naay ga paningkamot nga tugbangan ang atong mga pagpaningkamot. Muna siyang kaaway nato si Satanas. He comes to steal, to kill, and to destroy. Kada adlaw ginalili niya ang atong panimalay. Ginatanaw niya unsa nang atong pagkinabuhi. Yo kung makakita siya gamay lang kaayo nga lusot o bangag nga masudlan niya, musulod yun na siya. He will kill the harmony inside the home. He will steal the joy and the dreams of the fathers, the parents to their children. Sa daghan kay nga pamaagi. And he will destroy, ginaguba niya ang atong pamilya. Sa dihang ang sala misulod sa tong mga panimalay, gitugutan niya ba nga ma-nourish ba, ma-cultivate ang sala imbis nga i-surrender kay Lord ang yawa ga surang-surang usay ang pagpakasala sulod sa panimalay murabag normal thing na lang ba, okay na lang ba? Naka-remember ba mo kanang katong during sa women's conference si Pastora Rejoice Lagat ang nag-lecture ani ni cross mangud sa akong mind kay nakita nako katong mga few days back nga gibalik ba sa ato ang page ang iyahang wali. Ingon pa siya nga nangutana siya simple lang kay ang wali. Iya siya mga mama. Iya siya nga kung kanang masuk-anon ta sulod sa atong panimalay kanang sige tagkasuko ba? Unsa man? We are on the light or we are in the darkness? Kanang sige tagkasuko sa puton, masuya, malagot. Yan, may piktuhan na lang uban, bisag way labot, mapilan sa tong sapot, gisapot ko, ay kong istorya-istoryahan diha. Nanungutan na siya, simple kayo. Kung ingunaan ang masuk-anon ta, unsa man na siya, what do you think? Are we in the light or are we in the darkness? What you think? Yes, namang yung mga panahon masukuta, kay human as we are, di ba? Namang yung tendency masukuta. Pero kung atong pagkasuko, it will lead to sin. How? So sa pamaagi ng atong pagkamasukanon mo mutaral nga to sa pagpakasala, ka nang pataka na lang yung tagyaw-yaw. Yung sa nanin mga words nga, wata ka bantay ato nang ginasulti. Usay di ata kabalo mo pugong sa atong emotion, sige na lang yung tagkasuko. Yan ka na ba yung masuko ka, no? Lamig yung kay masuko. Lamig yung kay ikanang ipadayon ganing suko kay wala ba lami nang dili ka masukano niya masuko ka. Kana yung masuko ka lamig diyaw-yaw pero ang pangutana. Okay ba na siya? Of course not. Kung masukanon kay tataod-taod na lang masukuta without any reason at all dili gid lalom ang rason. Kabalo ka kin sa atong gina-nurture din ha ang spirit of anger. And definitely so the spirit of anger is not of the Lord.
Kaya ang bunga sa Espiritu Santo, Galatians 5:22, forward nga siya nga, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, gentleness, long-suffering, self-control. So, usa sa mga manifestation ba, nga wala gyud ang Holy Spirit sa atong panimalay tungod kay naanang kanunay nga espiritu sa masuk, ano kanang saputon ba? Kabalo mo sa ginadawat na lang nato na siya nga natural thing. Kanang dali ta masuko. Pero kabalo baka makontrol ko nang mahimo ka masukanon. That's why let us not allow the work of the enemy to destroy the relationship among the family, to kill the dreams, to kill everything that we build upon, to steal the harmony. Ayaw. Atong tugutan nga ang Holy Spirit ang atuang i-welcome sa kada adlaw. We have to be the host of the Holy Ghost. Unsa nga mahimutang maayo nga host, mahimutang kanang puy-an gid ba sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Kanag yung sugdan nato siya pag-partner kada adlaw. At na siya gisgutan karon isa-isa. Muna nga, aron nga ang kaaway dili gid ba ka penetrate sa atong panimalay, dapat na atay moto, natay stand. Dapat na gid position ka nun kada adlaw. Yung akong dasigon ang mga papa nga dapat kininyo ang moto. You have to protect what is yours. Kung ato siyang i-personalize, we have to protect what is mine. Atong proteksyonan gud unsay naa sa atoa. Kanagisgot man ta mahitungod sa pamilya, atong proteksyonan ang atong mga pamilya. Atong tan-awon kanunay, we have to be kanabang sensitive sa needs sa atong family. Kabulong migsuon, hapit na gyud ang katapusan sa mga kanang adlaw ba nga, ang Ginoo gyud mo balik daw niya ang katapusan, mahimo na ganing kanang makahadlok na kaayo. Yung makita man nimo gyud kay mismo ang pamilya kung kamo mag-observe inside the family, bisa ka ng mga Christian homes, the love of the many members in the Christian homes grow cold. Nagakabugnaw gyud siya. Natoy one time nag-meeting mi sa Taliingod somewhere. Nya si Pastor Digman ang naman na siya mga pila ka book mga pastors nga gina-coach, gina-mentor. Na ako na istorya nga pastora, nga siya pastora. Kumusta imong simbahan? Siya kasawa mo pastora, kani ato nindot man kayo to, pero dili naman lahi naman. Gadasig man gyud mig mag-build og family altar, pero ako nakita karon okay lang man kayo ito pag-forward, pag-challenge nga, kisa itong gusto, please come forward. O niya, gusto kayo i-build ang family altar sa inyong family, kay from here on forward, the Holy Spirit will help you to build such altar. Siya, daga mo ito nag-forward, Pastor, for all of a sudden, wala man lang niabot og 1 year, na wala man. Ang nabili na lang man sa pamilya, usa na lang magkabukar ng pastora, ang nilahutan niya, hugno daw kayo siya. Siya nga tama ginanggingon sa Biblia, pastora ba nga, maabot ang katapusang adlaw o panahon, nga ang gugma sa kadaghanan magkabugnaw. Igsuon dapat dili ta mo sugot ana. Dito mo yung ba nga, ay, gisultim ko na si Biblia, it shall come to pass. Yes. But we can do something about it. Especially when it comes to our family. We have to protect our family. Protect what is yours. Bahalag dili ta dato, dili ta inila sa katilingban. Pero ang naa sa tuwa ang atong pamilya, ang atong bana, atong asawa, atong mga anak, muna sila ang atong treasure. That's why we have to protect them from where? From whom? Sa kaaway nga kada adlaw gapangita lang yun siya pamaagi nga ma-destroy ta. Gubaon ta niya, patyo niya ang matag nindot nga relasyon. Kawato niya ang kalina ug harmonia sulod sa panimalay. That's why we have this power. We can do something about it. Only we have to step on forward. Nahum chapter 2 verse 1. Ato ni siyang basahon. How to protect what is ours. Sama sa kong gingon ha. Kading pamilya nato atuan ni. Muna kung nagani away-away, ayaw tuguti nga mo resulta na siya pagbulag-bulag or ka na bang pagdili, pag-separate. Ayaw, kay atuan ni. Every time ka nang mag-counseling yung mini-pastor din sa mag-asawa nga mag-away, usa lang magandang yun ni Pastor Ding. Yeah, as introduction, unsa man yung gusto nga mahitabo sa iyong pamilya? Unsa man yung gusto? Magsabot pa mo or dili na kay magbulag na lang mo? Strong kay na siya nga introduction, pero kay amon pong gina-discern actually ang ilang mga problem.
Nya at the end of our conversation, mingon tayo si Honey, kamong duha nga mag-asawa, partner mo, dili mo magkaaway. So dapat protektahan ninyo ang inyong relasyon. And this morning, how to protect what is ours? Nahum chapter 2 verse 1. Inyo pa din an attacker advances against you. Nineveh mo ni siya ang word ni Lord nga to sa Nineveh. Kabulo man tagamayon sa Nineveh no. Nineveh gid actually, mo gid ni sila ang lugar ba nga dili gid sila nagaalagad kay Lord. Suko gid si Lord sa ilaha. Ka-remember mo kay Jonah, gisugo niya si Jonah, adto ka sa Nineveh Jonah. Walihi sila mahitungod sa akwa para maghinulsol sila, yung mag-alagad sa akwa. Yung si Jonah kabalo man siya unsa ang mga taga Nineveh. Kabalo man siya nga gahinig mga ulos stubborn ni wala gid nga walay kahadlok sa Ginoo nga instead gumato siya sa Nineveh, neto siya sa Tarsus, muto nga gikaon siya dako kay nga isda. Pero kani siya nga verse specifically gi-address ni Lord sa pangataga Nineveh ngan siya, an attacker advances against you. Kay Nineveh, the people in Nineveh refused to acknowledge the Lord. Refused to acknowledge the power of the Lord. That's why ingon ni si Lord nga, naay mo atake sa inyo ha. Munang ingingon niya din guard the fortress, watch the road, brace yourselves, marshal all your strength. Kani siya nga word para sa Nineveh. Pero kabalo mo nga para po ni sa Pisisians. The same word that the Lord wants us to understand this morning. Nga ang attacker na ay nag-aatake sa atwa kada adlaw, ang yawa dili gyud siya muundang. Kung sa kaadlaw 24/7 ang Ginoo gapamuhat, ang yawa ko napay sobra ana, mas mulabaw gid ang tana siya. Kay dili siya gusto nga kita magmalipayon sa atong pag-alagad. Dili siya gusto nga maligon atong panimalay. Muna usahay, relax kay ta ba, kampante kay ta bang nay mga problema ato lang ginawala, walang bahala ba. Atong pagtuo okay ra na, mulabay ra lagi na, masulbad ra na. Pero kung wala tay buhaton, dili gid na siya masulbad. Kaya after one attack, leads to another attack, leads to another attack. Hantod nga mag-pile up di siya. Di na takabalon sa pagsulbad di siyang problema kung dili na to siya atubangon. Isa-isa. That's why kining word specific dingon siya. An attacker advances against you, Nineveh. This morning, the same word gingon ni Lord. An attacker advance against you, Pisisians. Naiga-atake sa atwa kada adlaw, and we have to be cautious about it. Dapat observant ta, dapat sensitive ta. And what shall we do then? Kaya na naman yun ang attacker, na naman yun ang kanang guba yun na magsurang-surang sa ato ang pamilya. Inga pa siya nga, guard the fortress. Tama ba ang isa ka word? Guard the fortress. Okay? Sa lahi nga translation, nabasahan ako, man the fort. Meaning, atong gwardyahan, atong tutukan ng atong fortress. Now, when we say fortress, it means about a strong fortified place where people or troops occupied. When we say fortress, usa na siya kaligon nga struktura ba? Nga diha magpuyo ang mga tao. No? So sa tuwa, mo na siya atong panimalay. Naman tayo tagsa-tagsa ka panimalay, no? Balagon sa na siya kasimple. Diha man ta mag-abot kada gabi, diha man ta maghiusa, mag-fellowship sa atong panimalay. Niya kayang yawa ko rin yung atakihon ng panimalay man jud. Tanaw man yun niya asa ang ato ang mga weaknesses. That's why the word of the Lord this morning is that, man the fort, guard your fortress. So ang pamaagi nga atong gwardyahan ang ato ang panimalay, safeguard our home. How? Let us seek the presence of the Holy Spirit. And later on, akong i-explain sa inyo kung saan trabaho ni Holy Spirit, ha? Akong isa-isaw, nung sa si Holy Spirit sa atong life. Atong i-safeguard, atong i-shelter. Dapat, mo bito nga, dirigid ka ng ato yung battle cry ka nun, ikabulo mo, makulili na lang ba, siguro, mairitan mo ba nga, magbasa tag Bible. Kaya di ata makakuha ang mga kaalam, wisdom, saan na to, ng atong panimalay, atong ma-preserve. Atong mahiusa atong pamilya. Kay pamilya ko nang atake sa yawa eh. Bisan gani ang mga pastor's family. Kabulo mo dito mo sa encounter, family encounter. Naman sa dito yung maraga nag-series. Abara ka nang marabag ka ng istorya-storya, pep talk ba? Yan, ang ila pong gatawag nila gospel community. Ang ila ditong mga kautubang ba, ilang gina-interview, mga couple po, mga pastors couple.
Nakita na mo dito ang problema ba? Mga pastors na sila ha, pero grabe ang atake sa yawa sa ilahang ginabuhi. Mutingon kaganihan kamilog ni Marlowe ka ng differences, cultural differences. Mga attitude, money issue. Ang isa, dato kayo, hindi ka sa pamilya nga dato kayo, here comes sa kasawa siya pastor, di niya ma-appreciate kung ingon animan. Nga alam mo to akong kinabuhi ka niya ito nga dato kayo ko, niya karoon na itabo all of a sudden, nawala tanan. So na may ingon ang mga issue ba? Pero nakadindot lang dito kay, wala gyud na ulahi ang tanan ba? They will able to rescue and restore the family. That's why kita karon, it is but just a reminder, let us guard our fortress. Tanaw mo ang atong balay? Naunsa naman? Muto kong pangutan na kaganiya, naba ba ang word ni Lord? Basig ka nang nagbasa lang ta during that time nga natay 90 days challenge ka nagabi nagabasa tag at least 1 to 3 chapters a day dito enjoy ka ta kay nagabasa ta. But how about now in regular season? Ginatawag ba sa mga papa ilang mga anak dali magbasa ta kadali? As a family, we have to receive the same word from the Lord tonight. Muna siya ang guard the fortress. Kasi Lord man lang yung makagwardya. Ang balang spirito lang mga yung makagwardya. Makigpartner lang dito saya. Ika-second, watch the road, di ba? Batan din na, watch, tanawa ang mga dalan. Now, naay dalan niya gisgutan sa Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Atong tanawon ha. Unsa maning dalan niya gisgutan din nga dapat natong tanawon, ug dapat good careful ta ba? Dapat good tutok. Unsa din ang watch the road. Ingon po, dadwa kadalan gisgutan dinhi. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. 14. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Now watch the road. Unsa man ang gilaktan sa ato ang mga pamilya karon? Kana bang lapad nga dalan kay hayahay siya, pero ang sangputanan niya kalaglagan? Or kana bang dalan nga tuod karon very challenging, sigpit kayo siya, maglisod kayo siya, pero kung magpadayon lang gyud ta pinaagi sa tabang sa Espiritu Santo, kaayuhan ug kahimayaan ang atong maabtan. Now lilia daw balik inyong pamilya be. Unsa man gyud ang dalan nga gigilaktan sa atong mga miyembro sa atong pamilya karon? Kana bang hayahay? Nga kung nanay problema dili na mo sugot? Dili man nimo ang akong damgo. Dili man nimo ang akong gusto, nga mayngon ani naman ta nga nag-alagad naman ta sa Ginoo. Narrow road, narrow gate. Pero kung magpadayon lang gyud ta unta ba ana gani nga kanang kahimtang niya, ato ra gyud siyang asdangon together as family. It will lead to great life. Pero dili lang gyud siya sayon. Kay i-test man ta ni Lord ang may process. Dili si Lord ang mag-test ha. I-allow niya ang testing ba para atong mahibalan unsa gyud ang atong kinabuhi nga magsalig sa iya ha. Muna nga watch the road. Unsa man ang dalan nga gilaktan sa atong pamilya karon? Is it a narrow gate? Lapad nga dalan? Nga ang sangputanan kalaglagan or karon sigpit siya ba? Very challenging siya. Kay sigpit man, murag pitos lisod. Pero kung ta magpadayon lang yun, and together we will work as one, as family, it will lead to happy life. So watch the road, tanaway suon. Ayaw pagpakampanti ba nga, okay lang. Everybody have experienced it, okay lang po, dili lang man kita. Kita man nga mga Christian, na sa musita ta ng idea ba nga, dili lang man kita dili lang man kita ang nakasinati, daghan man, okay lang. No. We have to make a difference. We have the power of the Holy Spirit. We have God. That's why, dapat natin buhat something, we will not allow anything that somehow will destroy our family. That's why, watch the road, tanawang dalang gigilaktan, especially kita nga mga parents. Atong mga anak, wala sa atong poder 24/7. Giskwela na sila, gatrabaho na sila, tanawa sa ilang ginalaktan. Unsang klaseng dalan, kinsa ilang mga friends. Dito dapat mag-ingon ba nga, okay naman na sila kay, i-check man ako kadabi, kumusta man imuhang klase na, kumusta man imong kinabuhi na, mo okay man po, yes, okay. Okay nang ilang okay, pero not every okay is okay. Don't expect, inspect. That's watching the road. Another thing is strengthen your flanks. Tama ba? Katong sa ito ang Nahum chapter 2 verse 1.
Brace yourselves. Ayun pa din guard the fortress, watch the road, brace yourselves. Another nga translation, nga akong gibasa, strengthen your flanks. Unsa man ang flanks? Akong gibasa, unsa na siya? Ayun pa din it is the side of anything as of a building. Kanang flanks, kanang anything ba nga nasa atong sides, ato din na siyang i-check from time to time. Now, sa ato din sa Pilipinas, kaya ubang dangsod mangod, wala man gud sila ga kanang gakural. No? Sa Canada, akong nasabtan, ingong pang akong friend dito, siya nga wala man mo'y kural. Gitaan sa mga balay nito, wala sa gakural. Siya nga, dito mag sa Canada, kung magkural ka, dakpon ka. Dili allow sa ilang government. Gawas na ato mga pipila ka mga, depende sa location depende sa location. Pero katong location sa akong friend, ang tanong, wala man mo'y kural. Siya dakpon mo dito ang kural. Kaya nga naman, anytime manggod random lang, ang ilang authority manggod musulod sa ilang balay. Tanawon nila kung naabay mga bata ages from, I think 12 below or 9 below. Dili ko sure sa age nga, gibayaan sila nga nag-inusara sa ilang panimalay. Now, kung may balaan nga na bata din niya maginika na nagtrabaho o na malingki man, gipasagdan ang bata din na sa ilang balay nga sila lang nag-inusara, dakpon o prisohon ang ginikanan. That's why dili allow sa ilaha ang kural. Pero di sa Pilipinas, dili pwede. Kaya bisag nagkural na ganita, kawatan pag yun ta. Di ba no? Dito nga nakasecure dali. That's why, kini siya nga word, it's really ka na bang applicable sa to ba? We have to strengthen our flanks. Kana itong mga sides ba? Atong tanawon kung liguan pa ba? Now, how to strengthen our sides, our flanks? Through prayers. Dapat mag-ampo kita kay Lord. Atong kuralan ang atong panimalay sa pag-ampo. Mga ginikanan, kada bang mula ka yung mga kabataan mo sa school, nag-pray ba mo sa ilaha or inyo na lang ginalakaw, God bless na kay. It is just a natural thing, kada adlaw galakaw sila, pero wala na ta dili ta mindful mag-pray sa ilaha. But this morning we have been reminded. Di pa inumduman ta ba nga, we have to strengthen our flanks. It speaks about we have to strengthen our prayers. We want to strengthen our family ties. Prayer is the best communication ever. Pray for our family. Pray for our children. Hiwat nakabalo itong mga bata, ginabuli na sa ilang espilahan. No, kung dili sila nato nampuan, they are susceptible to it. And somehow it will destroy their emotion. And it will affect for who they are. Last, fortify your power mightily. Di kumudugay, marshal all your strength. Yan sa nga translation, fortify your power mightily. Ang word fortify means strengthen against attack. When we say fortify your power, atong ligunon, ang atong kaugalingan para kung unsa may atake unya nga mahitabo, dili ta mapukan. Now, mupadayon ta, how to fortify the power within us. Unsang pag-strengthen ang gahom nga niya sa atua, dili na nato kaya isuon. Not by might nor by power in Zechariah, but by the Holy Spirit. That's why, this morning, mag-focus ko gamay sa work of the Holy Spirit in us. What is the role of the Holy Spirit in our family para ma-strengthen ang atong mga family ties? Number 1, nasa ang role ni Holy Spirit? Atong inumduman kinsa si Holy Spirit. Dapat na atay personal nga knowledge, kinsa si Holy Spirit. Now, I realize ba, nga gyud ba nga, daghan kaag mga Kristohanon gani nga, sa sugod dasig kayo. Gusto gyud kay sila mag-alagad, but along the way, because of the pressure, the challenges, napukan sila. Tungod kay nag-strive magud sila on their own alone. Yes, tama ilang intention, tama ilang heart, okay kay ilang gusto nga mga lagad yun sila. Pero wala magud sila part nga mo mag-reinforce, magtabang sa ila. That's why many Christians nga nawala sa pag-alagad karon, kabalo ka unsa ang missing link, partnership with the Holy Spirit. Kasi Holy Spirit magud ang mag-refire, siya magud ang magdugang, siya magud ang mukalayo sa atua. That's why, who is the Holy Spirit? Kinsa man gyud na si Holy Spirit? Ingon pa din sa akong notes. The Holy Spirit is the administrator in the heavenly realm.
Si Holy Spirit siya ang nagadumala sa mga langit nung butang. Kaya karon mangod nga mga panahon mangod is the Holy Spirit dispensation. Panahon karon ni Holy Spirit sa dihang namatay si Jesus, katong gi-crucify siya, before gyud siya may balik ngadto sa amahan. May kayab nga to sa langit, tingon siya, dili kumubiya ninyo nga murang mo ka ng ilo makaluluoy. Apan ibilin ko sa inyo ha, ang balaang espiritu nga may mag-uban sa inyo ha. Kay kabulo magud si Lord, si God the Father and God the Son, Jesus Christ nga, kung wala tay tabang, wa gyud tay dakong mahimo. Kung wa gyud mahimo, we are nothing without God. We are nothing without the Holy Spirit. That's why, who is the Holy Spirit? He is the administrator in the heavenly realm. He was the one who will convict the world in sin. He is the one who will glorify Jesus Christ in our lives. Mag-focus sa din ha. Kaysa si Holy Spirit, siya ang administrator, siya ang nagadumala, labi na sa mga langit ng mga butang. Siya ang convict, siya ang convictar ba? Siya ang moingon ba nga, oy, dili na maoy mong gihimo, sala na siya, kompromiso na siya. Ay kabulo magud si Holy Spirit nga inside the family, there are still many living in sin. Ang atong panimalay nga atong gitukod gaun ta maayo nindot, kung pwede pa lang perfect, but there's no such thing as perfect family. Na yung mga panahon nga ma-failure ta na isala ang musulod. That's why ang trabaho ni Holy Spirit, He will convict anybody, especially the believers, about sin. Yang painumduman nga, oops, dili na mao yung gibuhat. Oops, dili pwede magsigimog away. Oops, dili pwede ingon ana inyong gawi. Oops, kompromiso na inyong ginahimo. Ingon ana si Holy Spirit. Pero nga nung dili man nato siya madunggan niya gaingon ana sa tua. For many times, tanon-ta mo ba? Naka-experience ba mo nga, naglingkod lang mo, sulod mo sa inyong panimalay niya, klaro yun kay ba? Still small voice or audible voice, bingon sa Holy Spirit, ayaw ana. Dili na siya mao. Ayaw awaya imuhang asawa, kay dili ni mo siya kalaban. Ayaw ingon na ani pagkasaba imo mga anak, kay dili ni siya mao ang pagdisiplina sa ila. Nakadungog ba ta ana? Tinuod ba gyud nga nakadungog ta ana? Kay mo man ang trabaho sa Espiritu Santo. The moment we receive Jesus as our Lord and Savior, we have the Holy Spirit already. Nagdwell na siya sa tua. Kani adto patay man ta, atong spirito patay. Tungod kay naaman ta sa pagpakasala. Apan sa diyang isurrender ta sa Ginoo, yung atong gidawat si Jesus as our Lord and Savior, that moment the Holy Spirit already dwells in us. Pero sad to note, ang papel sa Holy Spirit is a silent partner. More secure na ta sa idea ba nga we have Jesus in our lives as our Lord and Savior. Pero in daily basis, we did not acknowledge the Holy Spirit. Ang kabulong mo, 24/7, ang Holy Spirit nag-work good sa atong kinabuhi ba? Kung sensitive lang yun na maminaw, kung tagaan lang yun natong time, let us just pause for a moment, and somehow labi na kung nata sa kanang road of decisions, na yung mga decisions, na yung mga issues, na yung mga challenges, ang musulod sa atong panimalay, let's just pause for a moment niya, say, Holy Spirit, unsa man ni? Imuha pa ba ni? Kung dili ni imuhang trabaho, dili ni imuhang kabubuton, sultihi ko, Holy Spirit, unsa nga akong dapat buhaton. Yan kabalo ba mo? Sultian yun ta sa Espiritu Santo. Kaya nga naana siya. Ang Holy Spirit, manggod, He's not just a power. Actually, He's not a power, though He empowers us. The Holy Spirit is a person. Diba? Laman naman tayo triune God. Trinity God, tulo atong Diyos sa usa, Godhead in one. We have God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Diba? Ang God the Father has a will, a mind, and emotion. Jesus has a will, a mind, and emotion. Don't you know the same, the Holy Spirit has a will, mind, and emotion? Person man gud ang Holy Spirit. Dili man lang gud siya ingon nga, invisible lang nga partner. Yes, dili siya makita, that's true. But He will surely manifest in us kung kita sensitive sa iyang presence. That's why don't just say nga, Christian ako, okay na ako. Mention the Holy Spirit. Hindi ito siya ginapataas ha, above the Father, above the Son, kaparehara mas sila, equal man na sila.
Pero sa ato ang pagkinabuhi karon, we need His partnership. Kaya siya manggod ang ga-convict. Siya ang gagakuhit sa tuwa. Siya ang at work. Siya ang busy kaayo karon nga nagauban sa tuwa. Pero sad to note, many are not mindful of the Holy Spirit. Mabito na ay words sa 1 Thessalonians 5:18 or 19. Quench not the Holy Spirit. Tama ba ko? 5:18, Thessalonians. Quench not the Holy Spirit, grieve not the Holy Spirit. Kay daghang panahon nga napahusubo nato ang balang Espiritu. Daghang panahon nga ato siyang gina-sideline lang, gina-set aside lang ba? When was the time that we grieve the Holy Spirit? Kano sa panahon kung mingan ba nga, quench not the Holy Spirit, thank you, sa 1 Thessalonians 5:19, quench not meaning don't put off. Dito siya i-set aside, dito siya iwalang bahala. Nga itong isipon nga, He is of less important. Masubo ang Holy Spirit yung kanabang wala to siya gina-acknowledge ba? Wala na to ginasangguni ang mga decisions sa atong kinabuhi. Wala na to gina-mention siya nga maghatag sa kanatong kaalam. Yes, it is enough. I think yes, it is true. It is good that we have to acknowledge the Father, the Son. But they are three in one. And they work differently. That's why this time around, because it is the Holy Spirit dispensation, we have to acknowledge Him. Kabalo mo, taw-taw naman yung nakabalo aning work of the Holy Spirit ba kay, isa sa mga butang nga ganahan yung kayo matudlo, pero daghang pag yun kay kulang. Buto nakita na ko, sorry kay Holy Spirit nga wala tayo ka ginatagag importansya. And this time around, I want to partner with you. That's why early in the morning, good morning Holy Spirit, tabangi ko, unsa akong buhat, unsa man muanhi ko, unsa man tama ni among adtuon, mula ko mi karong adlaw, unsa man tama ba nga mo adto mi. Ingon naman si Paul. Nga si Paul sa iyang missionary journey, daghang panahon nga, kanabang wala siya midayon. Wala siya midayon og adto dito kay ang Holy Spirit nagstorya sa iya, ayaw dayon dito og adto dito kay may miligro imong kinabuhi. Ya tungod kay sensitive si Paul sa tigog sa Espiritu Santo, dili gyud siya moadto na spare iyang life. Kabalo mo ingon ana pud gisun sa atong kinabuhi ba? Daghag kalautan nga miabot sa atong kinabuhi because during the decision making, we are not carefully listening to the Spirit of the Lord. That's why this morning God is reminding us. Let us listen to the Holy Spirit. Himo na to siyang partner. Himo na to siyang kanabang atong sounding board ba? Ako most often, si Pastor Ding, mo gid akong sounding board. Kanabang, kung naagid siya around, unsa manhan. Pasihan di decision ihan ako, dili ikaw ba, unsa man. Bisa ka na gadi mong lakaw mi, niya, night time, di ko ganahan mo uban, di lang ko, hanay kapoy, makasabali lang ko kay mang limpyo ko. Pero at the end of the day, kanang palakaw na mi, muduol ko sa iya, kay kabulo mong ko sa order of authority, no? Bisag iyang girespeto akong gusto nga, di ko muuban. Pero muduol ko gihapon ko sa iya, unsa man yun. Ang imong opinion, ang imong decision mo ako ang sundon. Unsa man yun, muuban ko, dili. Mingon na gina siya nga, okay man, abi na ko, okay mga di ka muuban, okay man, nga muuban jud ka. Nga sa man ka ana. Ang akong ginuhunang umingon siya nga, okay man na, sige, bilin lang ka, dili. Kaya the other way around, if you read between lines, sa niya, yung ingon pa, ubanon, jud ko. Kaya man naman siya, okay man, happy na ko kay, yes Lord, confirmation Holy Spirit nga, okay rin yun ko mapabilin. Pero ang sunod kay, okay man, muuban yun ka. Nga asa man kaana, nga muuban man yun ko. So uban. Hipos dahil ng mga gamit kay muuban. Pero aside kay Pastor Ding nga, siya nga akong sounding boards, Holy Spirit yun. Ya kabalo mo, sukad nga akong gi-abide si Holy Spirit, ako siyang ginaila kanunay. Kasi naitabo, daghan kaya nga mga decisions sa akong kinabuhi. Nga check. Nga correct. That's why, ato lang yun dahil ilhon si Holy Spirit. Simple lang man, di na kayo daghag istorya. The role of the Holy Spirit to strengthen our family, relationship and family ties. Let's just acknowledge Him. Dalo na kayo. Acknowledge the Holy Spirit. How? Simply say the word. Isulti, gud ayo lang mind. Bisan tuod nga nabasa ni Holy Spirit unsa nasa atong hunahuna, pero gusto gyud siya isulti ba? Para na may yung kabanga, love na ako akong bana, I love you han. Pero kung imo ra nang hunahunahon nindot man, kay kabalo man ka nakabulos ang Ginoo nga love gyud nimo imong bana. But it's another thing, yung madungog niya nga may yung kabanga, I love you han. Di ba? Lahi gyud siya nga ang dating. Mao pa na si Holy Spirit, kabalo siya nga love na to siya.
Pero lahi kung ato siyang inba nga Holy Spirit, tabangi ko be. Holy Spirit, tudlui ko be. Holy Spirit, unsa man gyud ang akong idesisyon. Holy Spirit, unsa man gyud akong isulti. Kanang suko na kakaayo niya, gusto na kamuyaw-yaw kayo. Pause for a moment. Pause for a while and ask the Holy Spirit, unsa ang akong isulti? And there and then, the Holy Spirit will give us an utterance. Tagaang yun niya pulong nga maka-benefit ang tanan, maka-benepisyo sa imo ikaw nga nagsulti niini o sa mga tao nga nakadungog sa pulong gikan nimo. That's why number 1, how to, din ta sa ending conclusion. How to? Musaon nga makaingon ta ba nga ato yung i-partner si Holy Spirit to strengthen our family ties? Number 1, we have to acknowledge Him in daily basis. Kada adlaw, atong iluhon si Holy Spirit. Kanang giningon nga be the host of the Holy Ghost. Mahimutang host sa Holy Ghost. Ano bang mahimutang maayo nga kanang dwelling place niya ba? Puyan niya ba? Kanang host puyan man. Mahimo kang puloy-anan sa balang espiritu. Di ba kanang host ta sa balay? Di ba kanang kabulotang nga natay bisita nga moabot? O sa man atong buhaton? Nagyo mga preparasyon. Di ba? Limpihan nato atong balay, atong baguhan ang mga kortina, baguhan ang mga bedsheet, kung di sila matulog, everything. Kaya gusto na ang ato ang bisita, atong ma-please. Sa practical na siya, ha? Nga idea. Pero how much more si Holy Spirit? Kung gusto tang mahimo siya, mahimo tang nindot nga host, puloy-anan sa Holy Spirit, we have to acknowledge Him daily. We have to ask Him. Like man ang pag-acknowledge kay, balang Espiritu akong giila, nga ikaw, gamhanan, ikaw akong kauban, ikaw mutabang sa akuha. Pero lahi pod ang ask nga arena. Kami nga man jud ka, tabangi ko Holy Spirit, be? Si Holy Spirit, mga dili siya far-fetched partner, nga layo kay siya, bang murbag muhilak jud ka, o saan mo siya mapahimong partner, dili, oy. By simply saying it, I ask your presence, Holy Spirit. I ask you to help me. There and then naana siya. Kaya dili man gud na pa importansya si Holy Spirit. Dili man gud na siya KSP. Pero dili po siya gate crusher. Gumusulod lang siya sa imuha without you opening the door, asking Him to do it in your behalf. That's why first, acknowledge the Holy Spirit. Second, ask. Mangayog yun ta. Pangayog ka alam sa Holy Spirit. Labi na sa pagdumala sa itong panimalay. Mga papa, pwede mo kumusulti sa inyo, honey? Kabalo ko dahantag failures in the past. Daghantag na yung mga dili maayo ba sa atong mga pamilya nga nasakitan na pasakitan nato sila. But it's not too late. Dili pa ulahi ang tanan to make amendments. Maghiwat na kabaguhan. And this time around, let us partner with the Holy Spirit. If we have the Holy Spirit as our partner, we cannot go wrong. Ask the help of the Holy Spirit. Ask anything, everything from the Holy Spirit. He will gladly give it to us. Last but not least, acknowledge us and allow Him. Tugutan nato siya. It's another thing that we acknowledge the Holy Spirit, another thing that we ask Him, and the third one is to allow Him. Kanang tugutan yun nato siya. Bakit? Pwede man gud nato siya giila. Holy Spirit, ako ang giila nga gamhanan. Holy Spirit, nangayo ko sa imong tabang. Pero at the end of the day, na si Holy Spirit, ready na kayo mo tabang sa tuwa. Pero kita gihapon ang mo decision kay wala man nato siya gitagaan og free hand to do His own thing. That's why kumiyong ka ba nga, gilat ka Holy Spirit, nangaykutabang sa imo. There and then, be still. Ipa si Lord, be still and know that I am God. Pagpuyo. O taguti si Holy Spirit nga mamuhat. Buhata lang usa ang iyang gimando nga na kanimo. Pero all in all, allow Him to move. Because once the Holy Spirit will move, He will do it 100% accurate. Tama ba ta? Tama ba? Nga si Holy Spirit, ato gyud kanuna i-acknowledge. Talk to Him in daily basis. He doesn't want to force you to fellowship with Him. He is not ordering you, but simply asking you as a friend. Remember always that the Holy Spirit is God. He is also a person who has a feelings, needs attention, and needs to be invited. Bisag unsa kagamhanan si Holy Spirit, pero dili gyud siya mag-gate crusher.
Dili gyud siya magbuot-buot sama sa kong gingon na because the Holy Spirit is a person, He has a will, a mind, an emotion. Pero dili gyud siya magbuot-buot in your behalf. Pero kung tugutan nimo siya, makapamuhat gyud siya in a very special way. Especially when it comes to our family. That's why this morning, ang akong challenge mo ni siya. As a family ha, gawas ko itong walay pamilya din pero niya, ang atong isitin ni siya nga issue as a family. Kanusa man ang katapusang panahon nga nagtapok mo, nagtigo mo, in one corner of your home, o yan, nagistoryahan na mo, heart to heart, face to face, shoulder to shoulder, back to back, nagistoryahan na gud mo. Na bang tininuad yung istorya ba? Yeah, during your conversation ba, naapil ba si Holy Spirit? Nastorya ba niyo nga, sige karon kay Kristohanon man ta, dapat kini atong buhatan as family. Dapat maghiusa ta sa pag-alagad. Nasumpayan ba nga, ikan karon atog yung buhaton, atog yung tugutan, i-lead ta sa Holy Spirit. Kung kana siya nga butang wala sa conversation sa iyang family, this is the highest time for you to do it now. Kay daghan kay plano ang tao. Many are the plans in man's heart, but it is God's purpose that will prevail. But how can we know that that is God's purpose in us? Kung dili ta maminaw sa iya. That's why this morning, I challenge you, I encourage you, Papa, pwede ba? Tanang mga papa nga naadiribi, palihog tindog, unahon ako, kanag yung himay-himayon, yun ako ni, magtinod-anay, yun taan ni rin kabuntagon, be. Matalang mga papa, kasi pagod relax kita ba, bitog okay na lang, na-provide na to ang needs at ang family, okay na sila, napakaon na to sila 3 times a day, pero natin mga missing link. Pwede ba mga papa, ang tiguma daw ang membro sa imong pamilya? Kamu lang sa una, lingkod lang sa uban ha, let's take time, mga 10-10 pa, mag-spend at least mga 3 minutes. Papa daw, kuha ang kamot sa imong asawa, be. Kaya sa hay, murag din mo mag-holding hands ba? Atong uyab pa, di pwede ka di mag-holding hands, pinaipit yun. Naku yung mag-asawa na biyaan na kahit langanan kining asawa dahil pa kag-makeup. Gadaw be, guniti ang kamot si mong asawa be niya, biraha siya sa usa ka corner. Hindi na siya, kita ubanta be. Okay. Paguman ana, kung na ang membro sa inyong pamilya, na imong anak, apila og bira. Apila sa family sa taron, family. Sige daw. Biraha ang imong mga anak, kung pila ka mo imong anak, pero kung wala, kamo lang duha, find a corner. Sige daw, pangita magdapit, palihog. Amo akong gusto nga kanang special mention pa imo kagul sa uban. Because the Lord says, as for me and my household, we will serve the Lord. Kung wala imong bana, sige lang na makay siblings. Kaya kung ang imuhang kamot sa imong asawa niya, pagkita magdapit na gusto mo mag-istoryahanay, biraha ang inyong mga anak, istoryahanay mo. Okay, sige, go. This time, umanang mag-asawa no, mga igsoon, ayon kayo magdikit din na, kaya magkadungganay mo ba sa iyang gihungong sa iwan. Kita. Sibog gamay san, Sister Belen, diri gamit, layo. Daha kayo, kanang lapad ang atong simbahan. Human, mga anak, birahin yung mga anak. Kung wala inyong bana, wala po di mga asawa, pero naa kay mga igsoon. Na imong igsoon, sige daw mga igsoon, tindog. Mga siblings, tindog mga siblings, mga igsoon lang. Naa ka dyan, mga igsoon, imong kauban, tindog daw palihog, be. Or igagaw. Sige daw. Igsoon, igagaw, basta pariente. Diri mo dapit, Sister Inday. Diri mo, sister mo, nineng, diri mo dapit sa unahan para dili magbubot. Sige. Now, kung wala gyud tanan akong gi-mention, mag-asawa, mag-isuon, magparyente, this time by network. Sige, network, come, go to your network. Kung yung network leader diri sa una, sa taas, sagli lang sa sila mag-minister, pero kamo-kamo na ng tapok. Tigom. Okay? What shall we do then? Mag-istoryahan na ita. Istoryahan na yung pagod mo, bitawhan. Kano sa mga kita nag-meeting sa itong balay? Basig nag-meeting lang ta ka ng during mga laag lang. Wala kita nag-meeting about our spiritual thing, or spiritual ka ng upliftment. This time around, let's take it seriously.